Hello everyone, welcome to our example number 2. The 300 Newton force and 400 Newton force shown in the figure are to be held in equilibrium by a third force F acting at an unknown angle theta with the horizon. Determine the values of F and theta. So, paano ba natin na malalaman kung ang topic na natin is equilibrium? Para malaman natin yung mga formulas na gagamitin, there are some terms or notes na mababasa natin like this one. Sabi nga daw is, ano nga daw yung mga forces daw ay to be held in equilibrium. Ibig sabihin, once na nalaman na natin yung value ni F, lahat ng ating mga forces ay magiging equilibrium or magiging equal to 0. So, paano po ba ang gagawin natin? So, this one is 43 degrees lang yan. 43 degrees. Okay, so let's have here, again, ano po ba yung mga formula natin to be considered sa equilibrium of concurrent forces? Hindi po ba meron tayong summation forces vertical is equals to 0 and then yung summation forces horizontal is equals to 0. So, itong dalawa lang po yung formula na gagamitin natin for our equilibrium of concurrent force system. Okay, let's start. Sulat muna natin ano ba yung mga formulas natin. So, let's start with summation forces, vertical is equals to 0, upward is positive. Okay. Ano ba yung mga forces natin na upward forces? We have the positive 400 Newton kasi nasa pa-upward siya. Sige. Pakita natin ang kanyang mga components. So, ang kanyang theta is with respect to x-axis. Therefore, ang kanyang y components is in naka 400 sine 43 degrees. And then, we have here yung x component niya na 400 cosine 43 degrees. And then, we have also the x and y component nung mismong f natin, which is yung unknown mismo. Okay. So, 400. Ano pa yung natin? 400 sine 43 degrees. Okay. Next, we have the f. Ano ba yung magiging y component niya? Hindi po ba negative f sine theta? Kasi po, nasa with respect to x-axis and also yung kanyang sign convention ay downward. So, f sine theta is equals to 0. Kaya, i-transpose lang natin siya. Magiging f sine theta is equals to ilan yung value ng ating 400 sine 43? We have 272.799 Newton. So, hindi pa po yan yung mismong sagot natin. Okay. Pwede pa lang natin siya i-consider as equation number 1. Okay. So, tapos na tayo kay vertical forces. Meron na lang tayo si summation force horizontal. Kaya, yun na yung next na gagamitin natin. Summation forces horizontal is equals to 0. Assume all to the right ay positive. Okay. We have the 400 Newton positive kasi to the right ang kanyang x component. We have 400 cosine 43 degrees. We also have the f sine which is to the right then, so positive f cosine theta. Next, we have the negative 300 Newton equals 0. So, ano ang gagawin natin ngayon dyan? We transpose muna yung yung mga variable sa kabilang side. So, since positive na ito, so, rewrite lang natin. Ang itatranspose na lang natin is yung 400 cosine 43 tsaka yung 300. So, kung i-compute at i-transpose natin siya, 400 cosine 43, negative 400 cosine 43 plus 300. Hindi po ba kapag magta-transpose kasi is mababaliktad yung kanilang mga sign convention. So, we have 7,459 Newton. So, this one is our equation number 2. Ma'am, paano tayo maghahanap dyan? Iisa lang po yung unknown, tapos dalawa pa po yung unknown dun sa na yon, sa parang variable niya na yon. So, ang pwede po natin gawin doon ay babalik ulit tayo sa pag-compute by yung ating geometry. Okay? So,
pwede naman natin ilagay, okay, i-rewrite na lang natin in terms of sin theta. So, paano magiging ganun po? So, alisin na lang natin para maalis yung palatandaan. Pwede natin i-represent na yung f is equals to 272.799 over sin theta. So, ito na yung magiging equation 1 natin. And then, for this one, f is equals to 7.459 over cosine theta. Ngayon, i-equate natin itong dalawang equation. Kasi, di ba, parehas lang naman sila na f is equals to f. So, 272.799 over sin theta is equals to 7.459. So, ipapakita ko lang cosine theta kung paano ang magiging solution natin. Okay. Ngayon naman, since nahanap na natin, dito na lang. Since na-equate na natin yung parehas na f is equals to f, so equal pala sila, di ba po? Kasi nga, parehas sila ng variable. Okay. Ngayon, ang mangyayari po, let's have the cross multiplication. Meron tayong 7.459 sin theta is equals to 272.799 cosine theta. Okay, ma'am, wala pa pong masosolve dyan. Okay, pwede natin i-over, kung aalalahanin ninyo, sa ating geometry, meron tayong properties wherein yung sin theta over cosine theta ay equal po siya sa tan theta. Ngayon, paano ba natin gagawin yan? We just have to i-over cosine theta both, okay? So, both cosine theta, makakancel na siya doon sa isang side. Kaso, meron pa tayong value dito. Kaya, i-over 7.459 din natin siya para makancel yung value ni 7.459 doon sa isang side. So, sin theta over cosine theta is equals to 272.799 over 7.459. Again, sabi ko nga po, ang sin theta over cosine theta is equals to tan theta. So, pwede pa lang tan theta is equals to 272.799 over 7.459. So, para makuha natin yung theta, ano pong gagawin natin? Gagawin po natin arctan times 272.799 over 7.459. Kaya, arctan over times the quantity of 272.799 over 7.459 ay meron po tayong value ng theta na 88.434 degrees. So, nahanap na po natin yung value na theta. Ngayon, pwede na po natin i-substitute itong theta na value sa kahit na anong equation dahil parehas lang po yung lalabas na value ng f kung ano man po yung gagamitin natin yan. So, use equation 1. F ay substitute natin 272.799 over sin 88.434. So, meron tayong value ni F na 272.901 Newton. So, kung use equation 2 naman, i-substitute nyo lang ulit yung value ng 88 na theta sa kanya. So, meron tayong cosine 88.434. We also have 272.939 Newton. So, there are, meron lang tayong discrepancy na maliit. Pero, yung kanyang whole number ay parehas. So, there are just discrepancy dahil sa ginagamit nating mga decimal places. Since possible na nag-round up na tayo sa mga parte dito, so nagkakaroon na ng discrepancy. But as long as medyo malapit-lapit ang kanilang value, then we can already consider yung mapapalabas nating sagot. So, I hope naintindihan nyo kung paano mag-solve ng ganitong klaseng problem. Ang importante po kasi is alam nyo na
equilibrium concept po yung kailangan nating i-apply. Since dalawa lang naman po yung pwede nating i-apply for our equilibrium of concurrent force. So, if ever you have a question, please do message me and have a good day. Thank you!